Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno, shoutout kay user DM. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Gamit ang kahel na Diyos-on bahagyang gumagalaw, ang buong katawan ay din bahagyang tinina sa pamamagitan ng orange na liwanag sa pamamagitan ng katawan, malabo sa pagitan, nakikita body center maruming lugar bahagyang matalo. Halos mabitak na ang puso ng Dragon Family na halos mabitak na, ngunit tila sisabog ang puso ng Dragon Family dahil matutuyo ito anumang oras. Sa oras na ito, ang isang matandang lalaki ay malumanay na lumakad sa gilid ng kalasag ng enerhiya, na may hawak na isang bote, mayroong isang berdeng sanga sa bote, kinuha ng matanda ang berdeng sanga, nagwisik sa kalasag ng enerhiya, at ang tubig ay pamatak sa lumutang ang berdeng sanga sa kalasag ng enerhiya. Pagkatapos, dahan-dahang bumababa ang tubig sa katawan ni Aaron sa pamamagitan ng energy shield. Sa sandaling dumampi ang patak ng tubig sa katawan ni Aaron, ang katawan ni Aaron ay kumislap ng gininto ang liwanag, at ang tuyo at basag na puso ng pamilya ng dragon ay halos hindi lumiwanag. Sa sandaling ito, bahagyang napakunot ang noo ng matanda. Dahil sa flash ng katawan ni Aaron, napansin niyang may kakaibang dalawang kulay na liwanag na kumikislap sa kaliwang kamay ni Aaron. Ano ito? Kumunat ang noo ng matanda. Ito ay walang iba. Ito ay ang matanda na nagwawalis ng sahig sa simula. Bahagyang yumoko siya malapit sa mast ng enerhiya, at isang stream ng enerhiya ang dumaloy sa kanyang kamay. Itinaas niya ang kaliwang kamay ni Aaron. Nagulat siya nang makitang ang lugar kung saan nagmula ang dalawang sinag ay ang storage ring sa kamay ni Aaron. Anong problema? Sa oras na ito, dumating ang isa pang matandang lalaki. Kung gising si Han Sanchen, magugulat siyang malaman na kilala rin niya ang lalaking ito at hindi na mas pamilyar sa kanya. Parang may something sa storage ring ng batang ito. Kumunat ang noo ng matandang Wallis. Hehe, yung 5-element stone. Alam mo, binigay ko sa kanya. Ang matandang ito, na hindi maaaring maging mas pamilyar, ay ang libro ng 8 ligaw na araw. Pumasok siya sa energy hood at ibinuhos ang parehong enerhiya sa kanyang kamay. Muling sinindihan ng kaliwang kamay ni Aaron ang dalawang ilaw. Nakangiting sabi niya, hindi malas ang batang ito, ngunit minsan ang pagiging masyadong matalino ay hindi naman magandang bagay. Ang pagiging matalino ay napagkakamalang matalino. Huwag mong sabihin hindi mo alam kung ano ang nangyayari sa dalawang ilaw na ito, natatakot ako na hindi niya alam sa kanyang sarili. Ang matandang nagwawalis ng sahig ay nakangiti at hindi itinatanggi ang pananaw na ito, kung siya ay malinaw, hindi siya magiging ganito sa pakikitungo sa 4 na Diyos at hayop. Panipi, hindi rin kinakailangang makita. Maliban kung, nais na sabihin muli ng 8 waste day book na huminto, kalimutan mo, kumusta siya. Sa mga tuntunin ng katawan, 10,000 reinkarnasyon ang namatay, ngunit ang batang lalaki ay lubos na determinado at may bakas ng multo. Kung ganoon ay maaari niyang. Oo, maaari niyang muling magkatawang tao ang kanyang kapalaran at baliktarin ang kanyang buhay. Sabi ng matandang Wallis, hindi na siya nagulat na tumanggo ang 8 ligaw na libro. Sa ilang lawak, bagaman halos patay na si Aaron, nandoon pa rin ang kanyang multo, na nangangahulugang nakaligtas siya sa sakuna ng sansiyan at natural na mabubuhay sa nirvana at maging isang sansiyan.
Nang matapos ang matandang sweeper, ginalaw niya ang kanyang kamay, at 2 piraso ng pula at asol na jade ang lumitaw sa tuktok ng energy shield. Shen Nongding. Ang aklat ng 8 ligaw na araw ay nabigla. Tumango ang matandang walis at ginalaw ang kamay. Ang pula at asol na mga piraso ng jade ay agad na nagsanib at nagpadala ng isang malakas at nakasisilaw na pula at asol na Joseon. Nang mawala ang God-on, lumutang ang isang golden green jade tripod sa orange on energy shield. Hindi mo dadalhin ang bagay na ito sa kanya. Refine the body. Ang 8 kaparangan makalangit na aklat kakaibang paraan. Ngumiti ang matandang sweeper at hinimok ang Shen Nong tripod habang sumasagot, haha, dagdagan mo siya ng mga materyales habang siya ay immortal. Bumantong hininga si Bahwang Tianshu, good guy, willing ka talaga. Gawin mong mabuti ang lahat. I'll do my part as an old friend for that man. The immortal tripod is matched with gold body. Pagkababa ng boses, gumalaw ang kamay ng matandang walis, at mabilis na umikot ang Shen Nong cauldron. Aaron, pinadalisay ng mga kalamidad ng langit ang iyong katawan, habang ginagamit ko ang Shen Nong tripod para dalisayan ang iyong katawan. Ang gulong ng tao ng langit ay may buhay at kamatayan. Lahat ng uri ng kalamidad ay may sariling malaking dahilan. 8. Tulungan mo ako sa sandaling ang matandang walis ay bumagsak ang boses, ang kanyang 2 daliri ay minasa sa isang daliri ng Fa at isang daliri ni Chowding. Ibigay ang iyong buhay sa isang maginoon na libro ng isang magaan na inumin, isang palad na diretsyo sa katawan ng nagwawalis na matanda, oras ng paghinto, 8 ligaw na libro. Ang lakas ng katawan bilang general ng tubig dagat, isang tuloy-tuloy na agos ng katawan ng matandang lalaki. Na biglang naghiwalay ng 2 napakalakas na sinag, diretso kay Shen Nongding. At ang buong Shen Nong tripod ay nagbago din mula sa mabilis na pag-ikot tungo sa paglipad ng diretso sa himpapawid, at sa pag-ikot, ito ay naging mas malaki at mas malaki, hanggang sa ito ay kalahating walang laman, ito ay nagkaroon ng laki ng isang maliit na brush. Ang araw, ang banal na tripod, at ang 2 linya ay konektado sa isang linya. Ang orange energy mask na bumabalot sa katawan ni Aaron ay direktang naaaninag. Magpapakita ang gintong liwanag sa 3:00. Bumangon ka. Sa isang tunog ng pagkamangha, ang kulay kahel na kalasag ng enerhiya ay dahan-daang tumataas at papunta sa Shen Nong cauldron. Boom! Gamit ang orange na enerhiya na sumasaklaw sa tripod, ang buong Shen Nong tripod ay huminto ng bahagya at mabilis na umiikot sa kabilang direksyon sa susunod na segundo. Kaka-alternasyon. Sa kaldero, umalangaw-ngaw ang tunog ng banggaan ng buto. Ang kulay kahel na on-energy shield na nakapaligid sa katawan ni Aaron ay nagsimula ring dahan-daang sumipsip sa katawan ni Aaron, na nagbubuga sa kanyang katawan ng mga pagsabog ng mabahong dilaw na usok. At ang kanyang sirang katawan, ay nagsimula ring magayos ng dahan-dahan. Laban sa langit na paglalakbay, raw body at simulan. Shending Pino ang katawan, inumin. Muling uminom ang matandang sweeper, at ang kanyang kabilang kamay ay biglang naglabas ng napakalaking enerhiya, na direktang nagpabilis ng pag-ikot ng buong Shen Nong tripod. Boom! Habang pabilis ng pabilis ang pag-ikot ng Shen Nong cauldron, ang malaking ipo-ipo na nalilikha ng pag-ikot ay hindi lamang nagpapaugoy sa mga nakapaligid na puno, kundi nagpapalayo rin sa buhangin at lumilipad ang mga bato, at bahagyang nanginginig ang lupa. Sa itaas ng kalangitan, ang mga puting ulap ay biglang lumundag, na bumubuo ng isang malaking vortex cloud. Sa gitna ng puyo ng tubig sa itaas ng Shen Nongding, lumiligid ang lilang kulog. Boom! Isang malaking kuryente ang nag-akay sa langit pababa at tumama kay Shen Nong tripod. Pinapatay ng kulog ang kaluluwa. Kapangyarihan ng espiritu. Sa isang malakas na inumin, sa likod ng matandang walis, ang 8 ligaw na libro ay pumailanglang sa Shen Nong cauldron. Sa isang kurot ng daliri ng Dharma, para itong Buddha na nakasabit sa itaas ng Shen Nong cauldron. Pagkatapos, ang kahanga-hanga at walang kapantay na puting enerhiya, tulad ng isang talon na walang pera, ay dumaloy sa kaldero mula sa katawan ng 8 ligaw na libro. Gamit ang enerhiya na idinagdag sa tripod, ang katawan ni Aaron ay baliw na bininyagan ni Tianlei at pinatay ng Shen Nong tripod. Hindi mabilang na puting enerhiya din ang pumasok sa kanyang katawan at baliw na inayos ang kanyang nasira at walang hugis na katawan. Ang kanyang mga meridian,
katawan, viscera at elixir na mga patlang ay dahan-daang nagtatagpo sa ilalim ng impluwensya ng tatlong puwersa. Ito, si Luruaxen, na sumunod sa kanya sa buong daan, ay hindi masyadong lumapit. Naramdaman niya ang pressure ng eksena mula sa malayo. Kahit kasing lakas niya, medyo nahihirapan siyang huminga. Sino ang dalawang matandang ito? Bakit sobrang lakas? Bulong ni Luruaxen. At sa oras na ito ang tripod. Ang Shenlong tripod ay lumiko sa bilis ng pagiging pa rin sa parehong lugar, at lahat ng bagay sa paligid nito ay halos isang uri ng masamang static dahil sa malaking umiikot na puwersa. Aaron sa tripod, tulad ng isang black hole, crazily at matakos sumisipsip ng kapangyarihan ng robong kulog mula sa langit, ang kapangyarihan ng aura mula sa 8 ligaw na libro, at ang hininga ng Diyos mula sa Shenlong tripod. Sa ngayon, tila langit at lupa ang ginagamit niya para pandayin siya sa isang bagong rurok. Umuungol. Bang! Bigla na lang, nagkaroon ng marahas na pagsabog sa buong kaldero, at pagkatapos ay lumipad palabas ng kaldero ang 5 makalangit na hayop. Ang Taisho Dragon Emperor, Wotian Rosefinch, Thunder Xuanho, Zenbei Xuanwo, at Purple Forbidden Thunder Beast ay lumipad palabas ng cauldron at umikot sa paligid nito. Ang bawat Diyos na hayop ay nagpapalabas ng sarili nitong liwanag. Sa tuwing sila ay umiikot, ang kanilang ilaw ay sisipsipin ng Aaron sa kaldero. Umuungol. 5 halimaw ang sama-samang umuungal. Sa gitna ng kalangitan, may mga ulap at ulap, na orihinal na umiikot at kumukulog. Biglang sumabog ang lilang liwanag na kasama ng kulog sa kalangitan at itinatak ito sa kaldero sa buong daan. Bang! Hindi ko alam kung gaano katagal, siguro 1 araw, siguro 2 araw, siguro 3 araw. Puro lilang liwanag at kulog ang naroon sa kalangitan. Walang araw o buwan. Hindi ko masabi ang oras o oras. Naalala ko lang na biglang huminto ang pag-ikot ng Shenlong cauldron. Pagkatapos, isang malaking puwersa ang nagmula sa kaldero. Sa lahat ng paraan, kumalat ang mga alon, humahampas sa nakapaligid na daan-daang milya, yumanig sa mga bundok at bumabagsak na mga halaman. Napaatras si Luruaxen ng mga alon, at pinanatiling matatag ang kanyang katawan, nakasimangot at nakatingin sa malayo. Aaron, nagbago ka na ba? Sa oras na ito, bigla akong nakarinig ng dagandong. Pagkatapos, sa isang malakas na putok, ang buong Shenlong tripod ay sumabog, at isang lalaki na may gininto ang hitsura ngunit puting katawan ay nakatayo sa hangin. Sa oras na ito, ang balat ng Aaron ay parang nyebe, ang kanyang katawan ay parang puting jade, ang kanyang pilak na buhok ay nakabalabal, ang kanyang gintong streamer ay nasa buong katawan, ang kanyang mga kalamnan sa itaas na bahagi ng katawan ay malinaw, at ang figure totem ng Taisho Dragon Emperor at Thunder Xuanho ay malabo. Maririnig mo ang dragon na kumakanta at ang tigre na umaatungal sa pagitan ng kaliwa at kanang kamay. Ang mga pakpak ng 2 nagniningas na rose finches ay tumatakbo sa likuran, at ang Xuanwu sa hilaga ng lindol ay bumagsak sa likod, na napakapangingibabaw sa mukha ng matagal pero mas bumilis ang tibok ng puso niya at namula ang mukha. Hindi siya tumingin sa sinumang lalaki, kahit na si Aaron at ang kanyang ama. Para kay Luruaxen, siya ay mayabang. Siya ay may ganitong kapital. Siya ay isang mapagmataas na babae. Siya ay matalino at lubos na nilinang. Hindi naman masyadong hamakin ang mga lalaki sa buong mundo. Kaya, mula sa simula, kinuha niya ang Aaron bilang isang tool. Pero ngayon, nalaman niyang parang unti-unti niyang binabago ang isang bagay. Hindi niya alam kung ano ang nagbago, ngunit ang isang bagay na maaari niyang tiyakin ay ang Aaron ay higit na nakalulugod sa kanyang mga mata. Is this who you are after Xian Bayan? Biglang naglagay ng ngiti si Luruaxen sa gilid ng kanyang bibig. Ngayon ang hitsura ni Aaron ay nagpaparamdam kay Luruaxen na ang mga lalaki ay maaaring maging maganda sa unang pagkakataon. Sa oras na ito, si Han Sanchen ay nagsuka rin ng isang subo ng maputik na gas, at pagkatapos ay iminulat ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga mata ay nagniningning ng gininto ang liwanag. Sa sumunod na segundo, ang gintong liwanag ay nawala at bumalik sa normal, ngunit sa kanyang mga mata ay may isang pakiramdam ng lamig, katahimikan at isang momentum ng hindi galit. Ito na ba ang bagong buhay ni Sanxian? Napangiti si Han Sanchen at nararamdaman ang napakalaking kapangyarihan at tuloy-tuloy na aura sa kanyang katawan. Bahagya niyang ikinuyom ang kanyang kamao at tila may lakas na hindi niya magawa.
Sa oras na ito, biglang tumama ang isang malaking inumin. Look at the moves. Nang si Aaron ay nagmamadaling bumalik, isang figure ang napatay. Aaron ay hindi kalokohan. Bigla siyang gumalaw sa kanyang kamay, at ang kanyang katawan ay tumagilid. Matapos iwasan ang malaking kamao na pambobomba, siya ay direktang sumunod. Boom, one suntok out, ang estilo ng boxing, kahit na ang isang malayong bundok ay direktang tinapakan. Napakalakas na puwersa ni Aaron na kakaibang tumingin sa kanyang kamao. Ang ganitong uri ng kapangyarihang nangingibabaw ay nagpapanaginipan siya pabalik sa lupa sa larangan ng digmaan, sa labanan ng buhay at kamatayan. Bakit kakampante? Sa isang malamig na inumin, sa susunod na segundo, nang tumangala si Aaron, ang figure na sumugod na sa malayo ay hindi alam kung kailan babalik, at siwala pang kalahating metro sa harapan niya. Ang bilis naman. Kahit na sumakay ang Aaron sa Chanluchan at sinimulan ang Taisho Shenbu, walang ganoong bilis. Huli na para magtago, si Aaron ay sumimangot, ang kanyang mga kamay ay biglang nagtagpo, at ang kanyang mga kamao ay nakataas. Roar ang dragon ay umungal at ang tigre ay umuungal. Sa dibdib ni Aaron, bigla niyang pinasikat ang anino ng Taiwang Dragon Emperor at Thunder Xuanho. Gamit ang dobleng kamao, isang nagninangas na rose punch ang biglang nabuo, at ang kanyang mga pakpak ay pumuputok, tulad ng dalawang kamao ni Aaron. Overbearing, bang dobleng kamao sa, direktang at sumugod sa mga tao ng bang. Kapayapaan sa langit at lupa, susunod na segundo, bang, boom, sa loob ng ilang milya sa paligid, ang hindi mabilang na skyrocketing na pagsabog ay biglang sumiklab, at ang mga alon ng hangin ay tumaas pa ng daan-daang metro ang taas. Napakalakas. Si Aaron ay nagulat at labis na nasasabik. Lumingon siya sa paligid kasama si Yu Guang, ngunit nang itutok niya ang kanyang mga mata sa taong nasa harapan niya, mas nagulat siya. Master, ikaw ba? Tumawa ang matandang Wallace. Anong ginagawa mo? Subukan ito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.